Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli po tayong nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Pero bago muna ang lahat, huwag niyo pong kalilimutan mag-like, mag-share at syempre mag-subscribe sa ating channel. Please don't forget to click the notification bell para parati kayong updated sa ating newly uploaded kwento. Hindi ko alam kung tama pa bang ikwento ko ito o tama ba ang aking ginagawa. Dahil alam kong huhusgahan ako ng nakararami. Itago niyo na lang ako sa pangalang Raquel. Hindi ko tunay na pangalan. 27 anyos at may 2 anak na 5 taon at 3 taon. 6 na taon na nga akong kasal sa aking asawa na si Genesis. Hindi niya rin tunay na pangalan. Isa akong ahente ng mga condo unit. May kota kami palagi sa isang buwan para ibigay ang allowance namin. Noong una, maayos naman ang aking benta at malaking tulong po talaga ito sa pangtustos ng aking pamilya. Habang ang aking asawa naman ay isang ahente rin ng kotse. Maayos rin ang kita niya at katulad ko ay may kota rin silang kailangan. Sa umaga parehas kaming wala sa bahay. At tanging ang biyanan kong babae ang nakakasama ng aming mga anak. Sa 1 taon kong pagiging ahente, sinusubok talaga ang tatag ko at ang temptasyon sa paligid na tinatawag. Ilang kliyente na nga ang nag-inquire sa akin. Tapos palagi nilang sinasabi na makipag-date muna ako bago sila kumuha ng unit sa akin. Hindi naman ako pinanganak ngayon para hindi ko malaman ang gustong ipahiwatig ng aking kliyente sa akin. Paulit-ulit na lamang ang ganoong senaryo. Hindi sa pagmamayabang ha, maganda kasi ako at baling kinita ng aking katawan. Makinis, maputi, at bata pa talagang tignan. Kaya akala yata ng iba ay wala pa akong asawa at anak. At kahit ano palang tatag mo ay susubukin ka pa rin ng panahon. Isang araw, pinatawag ako ng ma'am namin at sinabihan ako na kailangan ko raw ng makota o makakota ngayong buwan. Kung hindi ay mawawalan ako incentives. Malaking tulong sa akin ang incentives na iyon. Kaya't mula nang lumabas ako sa loob ng opisina, ay tulala ako. At sa pagkakatulala ko, hindi ko napansin ang pagdating ng isang kliyente at nagkabanggaan kami. Imbes na magalit ito sa akin ay tinulungan pa niya nga akong tumayo at kinumusta ako. Ayos ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Pagtatanong nito, okay lang ako sir, sagot ko naman agad. Nang makaalis ang kliyente, pinatawag naman ako ni Ma'am Sheila. May ipapakilala nga raw siya sa akin na kliyente. At balak raw kumuha ng 3 condo unit. Kausapin ko raw at ako na ang bahalang dumiskarte kung paano ko ito mako-close deal. Nang marinig ko iyon, nabuhayan ako ng pag-asa dahil 2 lang naman ang kailangan ko para sa kota namin at sobra pa nga kung sakaling bibili nga ito. Nagpunta ako sa showroom dahil naroon na raw ang kliyente. Pagpasok ko'y nakatalikod dito at nakaupo. Good morning, sir. I'm sorry I'm late. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Nang tumayo ito at humarap sa akin. Namilog ang mga mata ko nang makita ko kung sino ito. Siya yung lalaki na nakabanggaan ko kanina. Ikaw ulit? Nice to meet you, miss. Wika nito. Raquel po. Tila naiilang at nahihiya akong iabot ang kamay ko rito para magdaop ang mga palad naming 2. Agad kong iniwas ang kamay ko nang bigla niya nga itong pisilin nang parang may gustong ipahiwatig. Tila naaasiwa ako sa ginawa niyang iyon. Pero kagaya nga ng dati, hindi ako nagpaapekto sa mga kapilyuhan ng aking kliyente. Maya-maya ay nag-usap na kami at napag-alamanan ko na isa pala siyang negosyante at balak niyang kumuha ng 3 unit
para sa business niya. Airbnb daw. Napag-alamanan ko ring binata siya at nasa 30 anyos na siya. Pinagmasdan ko ang mukha ni Sir. Hindi siya ganoong kagwapo, pero matangkad at matikas naman ang kanyang katawan at halatang batak ito sa gym. Wala siyang kahirap-hirap kausap at agad siyang kumuha ng 3 unit. Sa sobrang saya ko, nalalagpas pa ako sa kota ko ngayong buwan ay inayos ko agad ang mga papeles ni Sir hanggang sa inabot kami ng hapon. At dahil nga malapit na rin kaming umuwi, ay nag-alok si Sir na ihatid na raw niya ako. Hindi ko alam kung bakit sumama ako sa kanya. Bakit ganoon kapalagay ang loob ko at nagtiwala agad ako sa kanya. Akala ko uuwi na kami pero nag-aya muna siya mag-dinner kami. Medyo hindi na nga ako mapalagay ng mga sandaling iyon. Parang mali kasi ang desisyon kong sumama pa sa kanya. Hanggang sa pumunta kami sa isang restaurant. Kumain kami at nabusog ako ng sobra. Marami ring naikwento si Sir Harold. Hindi niya tunay na pangalan. Hindi nagtagal, nawala lahat ng agam-agam ko sa kanya. Dahil ganoon na lamang kabilis gumaang ang loob ko sa kanya. Na kahit ngayon lamang kami ngayon lang kami nagkita. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ganoon ang pakiramdam ko ng mga oras na yon. Hanggang sa natapos nga kaming mag-dinner. At sinabi niya na uuwi na kami. Pumayag ako sa pag-aakalang uuwi na talaga kami. Pero habang nasa loob kami ng sasakyan, nagulat ako nang bigla niyang idinantay ang kanang kamay niya sa hita ko. Kasabay ng isang haplos na ikinagulat ko naman. Gusto ko mainis. Pero bakit tila iba ang naging reaksyon ko sa kapilyuhan niya? Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon na lamang siya o ganoon ko na lamang siya hinayaan kahit pa alam kong nakakabastos na. At dahil sa hindi ako umalma, doon ito mas lalong naging pangahas. Napaiwas na lang ako ng tingin sa kanya dahil hindi ko alam ang sasabihin ko ng mga oras na iyon. Isa pa ay naisip ko kagad ang utang na loob ko sa kanya sa pagbili niya ng 3 unit sa akin. Ang nakakatawa pa nga ay nabusinahan na kami sa likuran sa bagal niyang magpaandar. At doon lang ako biglang natauhan. Sir, bababa na po ako roon. Magta-taxi na lang po ako. Wika ko't baka mawala pa ako sa katinuan at kung saan pa ako dalhin ng sitwasyon. Pagka-uwi ko nga ng bahay, ay naikwento ko sa aking asawa na nakakota ako at masayang-masaya siya para sa akin. Akala ko nga, ayun na rin ang huling pagkikita namin ni Sir Harold. Kasi tapos naman na ang transaksyon namin. Kaso lang talagang darating tayo sa karupuan. Kahit hindi naman natin inaasahan. Tumawag sa akin si Sir Harold at gusto niya raw na makipagkita at may itatanong daw siya sa akin. Since ako ang ahente niya, pumayag ako at ayoko namang may masabi siya sa akin. Nakita kami sa BGC sa Makati. Malapit kasi roon ang unit na binili ni Sir Harold. Nang nasa loob na nga ako ng kotse niya, nagulat ako nung halikan niya ako bigla. Itinulak ko siya at sinampal. Hindi naman siya nagalit, pero mas nagpumilit siya sa gusto niya. Kaya nang muli niya akong hagkan, ay hindi ko inasahan ang tuluyan kong pagtugon. Alam kong mali, pero hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kung ba't hirap akong tanggihan siya. At ang balak na iyon ay umabot sa isang hotel at may nangyari nga sa amin ng ilang beses. Halos naikot namin ang iba't ibang bahagi ng sulok ng kwartong iyon na hindi ko nalilimutan. Aaminin ko kakaiba si Harold. Bagong karanasan ang binigay niya sa akin noong gabing iyon na hindi ko naranasan sa aking asawa. Pagkatapos ng namagitan sa amin, natulala lang ako at hindi makapaniwala na nagawa ko ito. Sa tagal kong nagpigil at umiwas sa ganoong sitwasyon, heto tuluyan na nga akong natalo ng aking kahinaan. Una kong naisip ay ang mga anak ko. Kung ano ang mararamdaman nila kapag nalaman nila ang nagawa ko.
Totoo pala na kahit anong iwas mo, darating ka sa punto na magiging marupok ka rin. Lalo na't nandyan palagi ang tukso. Aaminin ko, napalapit na talaga ako kay Sir Harold. Lalo na nang sabihin niyang tutulungan niya ako sa pagbebenta ng unit. Marami kasi itong kakilala at ilan na rin ang nakuha niyang unit sa akin. Walang kaalam-alam ang mga tao sa pinaggagawa kong kalokohan. Isa na rin ang asawa ko. Ayoko kasing husgahan nila ako. Ayoko rin na malaman ito ng aking mister. Simula nga noon, naging daily routine na namin ang magkita ng patago. At kung minsan pa nga ako, ay nalayo pa kami sa malayong lugar. Para lang walang makakita sa amin. Dumating pa nga sa puntong nakakapagsinungaling na rin ako sa mister ko kapag ginagabi ako sa pag-uwi. Naawa ko sa asawa ko sa tuwing nag-aalala siya sa akin kapag ginagabi ako. May mga araw na nilalamon na nga ako ng labis na konsensya, pero hindi ko naman kayang itigil ang namamagitan sa amin ni Sir Harold. Umabot na nga sa 5 buwan ang namamagitan sa aming dalawa ni Sir Harold. At hindi ko na nga alam kung paano ititigil ito. Dahil aaminin ko nahulog na rin ang loob ko sa kabaitan nito. Hindi ko naman namalayan na ganoon ko na pala katagal na niloloko ang aking asawa at ang aking pamilya. May mga oras pa nga na ayoko nang umuwi sa bahay kapag magkasama kami nito. Tila naging sunod-sunuran ako sa mga gusto niya. At para akong naging bulag sa kamaliang nagawa ko araw-araw. Nagbabalak na nga sana si Sir Harold na mag-Maldives kami. Gusto niya raw akong makasama ng matagal. Hindi ko nga alam ang mararamdaman ko dahil gustuhin ko mang sumama pero hindi yun pwede. Hindi ako pwedeng magbakasyon ng ganoong katagal sa trabaho dahil magtataka rin lalo ang aking asawa. Masaya naman ako sa kung anong meron kami ni Harold. Kahit hanggang doon lamang relasyon na meron kami. Hindi ko nga minsan inasam na iwanan ng aking pamilya sa kabila ng lahat ng iyon. Pero hindi ko rin naman kayang iwan si Harold. Maayos naman kasi ang patagong relasyon naming dalawa. At masaya ako kapag kasama ko siya. Ang problema ko lang ay isang araw, nalaman ko ang katotohanan tungkol sa tunay nitong pagkatao. Nang minsang nasa hotel nga kami, ay nakita ko ang wallet nito at bumungad sa mukha ko ang family picture nito kasama ang kanyang asawa at anak. Makikita sa kanilang larawan ng masayang pamilya. Pero ang pinagtataka ko lang ay kung bakit itinago niya sa akin na may asawa at anak na siya. Nagtalo kami ng araw na iyon at nagkasagutan na hindi naman umabot sa pisikalan. Tinanong ko siya kung bakit niya nagawang ilihim sa akin ito. Sinagot niya lamang ako na kung sinabi ko bang pamilyado akong tao papatulan mo ko. Hindi naman, di ba? At isa pa, hindi ko naman mahal ang asawa ko. Arranged marriage ang nangyari sa amin noon dahil nabuntis ko siya nang hindi sinasadya. Ayon ang kwento niya sa akin na pinaniwalaan ko naman. Pero dumating din ang labis na kinatatakutan ko nang malaman ng misis nito ang relasyon naming dalawa. Matagal na pala itong naghihinala at minsang sinundan niya ang kotse kung saan kami papunta ni Harold. Galit na galit siya sa aming dalawa. Pinagbantaan pa niya nga ako na isusuplong niya ako sa batas. Sa takot ko ay umalis ako nang hindi nagpapaalam kay Harold. Ilang araw na rin nang iwasan ko ito. Natakot nga kasi ako na baka totohanin ng kanyang asawa. Ang banta niya na eskandaluhin niya ako sa trabaho. At malaman ng mister ko at baka masira pa ang pamilya namin. Hindi ko na nga ho alam ang gagawin ko. Naguguluhan na ako. Lalo na't napag-alamanan kong buntis na ako at hindi ko alam kung sino ang ama ng dinadala ko. Kung si Harold ba o ang asawa ko. Dahil parehas na may nangyayari sa pagitan namin ng dalawang lalaki. Sa palagay niyo ba, dapat ko nang ipagtapat na lang sa asawa ko ang malaking kasalanang nagawa ko?
at tanggapin ang resulta ng lahat ng kalokohan ko? Kuminsan nga, hindi na rin ako makapag-concentrate sa trabaho dahil sa mga pinagdaraanan ko na hindi ko naman maikwento, lalo na sa aking asawa. Paano pa ba ako makakawala sa kinalalagyan ko ngayon? At ang takot ko pa nga na baka balikan ako ng asawa ni Harold at tuluyang isuplong ako sa batas. Umaasa ako na sana'y mabigyan niyo ako ng tulong. Mabigyan niyo ako ng payo. Lubos na gumagalang, Raquel.